Parang 250, 300, pero naalala ko pag nagpo-400, na-stress na kami that time. Nandito po kami ngayon, kasama po si Von. So, usually po meron tayong mga success stories na from rags to riches, di ba? Ito po, medyo kakaiba kasi from riches to rags to riches ulit. Tama ba, Von? Yes, Sir JP. So, kumusta naman ang buhay, Von? Actually, Sir JP, lalo ngayon, buhay, masasabi ko talaga na happy. Happy in a sense na maraming na-experience na bagay na hindi na-experience before. And marami ng pagbabago before mag-start dito kay Supremacy International. Yung parang yung buhay mo parang okay naman eh, di ba? Tapos may catalyst, may biglang nangyari, di ba? Marami naman kayong parang mga restaurant, tama ba yon? Yes, Sir JP, actually, talagang dumating sa point na yung business ng family namin is naging okay talaga. Talagang nag-boom siya, from scratch din siya, and talagang sipag at tiyaga ng mga parents nagkaroon ng pagbubooma. And naging successful talaga. Kaso nga lang, sabi nga, hindi natin inaasahan ng mga pagkakataon, dumating sa point na yung mga branches ng aming mga tindahan, unti-unti nawala. As in, back to zero. Anong naisip mo nung nangyari yun? Nagalit ka ba? Na nagkaroon ka ba ng parang puot? Nagkaroon ka ba ng parang hinanakit? Anong reaction? So normally, Sir JP, no, bilang estudyante, bata, ang unang maiisip natin is, bakit nangyayari to? Bakit parang ang malas naman namin? Okay naman, ba't naging ganito? Pero bilang bata that time, ang pinaka-tumatak sa akin, which is yung sobrang process na dinaanan ng mga parents ko, na para sa akin, wala naman sila ginawang mali. Nagkataon lang na sobrang hindi na-manage yung tama, naloko, nagtiwala. Kaya ang thinking ko that time, bumalik kami sa scratch. Parang imbis na manghina, manise, magrebelde, naka-mindset na ako bata pa lang na kailangan kong tumulong. So, Bon, saan tayo? Bale, pupunta tayo ngayon sa unang tinirahan ko bago ko makilala yung Supremacy International. 4 years ago? 4 years ago nung bago ko ma-meet yung Supremacy. So, tapos sa 4 years, yung buhay mo nag-improve na from something. Yes, actually, Parang something na nakatira ka sa medyo humble na lugar at maliit na ano. Tapos naging mas okay na talaga. every time na pupunta ako dito, talagang magpa-flashback sa akin kung paano nag-start. Talaga? Dito tayo, Sir JP. Dito. Okay. Dito. So, Bon, walk me through. Yes, Sir JP. Bali, dito. Okay. Dito sa baba. Dito ako nag-start. Dito. Ayan. Ito yung starting ko mula nung bago ko mag-Supremacy. Hindi ko makakalimutan, Sir JP. Nag-rent kami dito sa halagang 2,500. Okay. And ang bill namin sa kuryente, parang 250, 300. Pero naalala ko pag nagpo-400, na-stress na kami that time. Palagay mo ba, yung mga skills na natutunan mo, nag-ready para sa'yo, para sa Supremacy? Actually, Sir JP, talagang masasabi ko na lahat ng pinagdaanan ko, it's all about preparation. Preparation para pagdating ko dito kay Supremacy International, ready na ako and talagang ma-handle ko lahat kung ano yung mga blessing na ibibigay sa akin. What drove you to not give up? Okay. Sir JP, ang pinakahugot ko talaga dito is yung pinagdaanan namin nung bumagsak kami ng walang-wala. Sabi nga nila kapag dumating ka sa pinaka-bottom, wala ka ng choice kundi umangat eh. Talagang na-experience namin nakakain ka lang isang beses sa isang araw na yung moment na nakikita mo yung parents mo na hindi alam kung saan kukuha para lang maitawid yung araw nyo ngayon. Parang every time na babalik sa akin yun, parang wala akong karapatan magreklamo kung ano man yung pinagdadaanan ko ngayon. Pag ikaw pupunta dito sa restaurant na dati mong pinagtrabahuan, gusto mo pa rin umu-order? Trip mo pa rin. Hindi lang dito sa pinagtrabahuan ko. Lahat ng Max na makikita ko, Sir JP, parang malapit talaga sa akin. Okay. Talagang kahit sa branch pa yan. Pero syempre, iba dito sa mismong pinagtrabahuan ko. Nung time na mga bumabalik ako rito, Sir JP,
nung mga siguro mga 2 years ago, nung maging okay na rin talaga, marami pa akong inaabutan dito. Super proud sila. Nakaraan nga lang yung na-interview ako sa kada umaga. May mga nag-message sa akin dati ng mga ka-waiter ko. Sabi nila, ang sarap pakinggan na dating fast food crew na naging milyonaryo. Do you think that your life inspires them? Exactly. And naniniwala ako, Sir JP, na the moment na nakaka-inspire ako ng mga tao na kagaya ko dati, mas lalo akong makakapunta kung saan gusto ko pumunta. Pangatlong company ko, ang Supremacy International. Ibig sabihin, nakadalawang company ako bago dumating yung pinaka-opportunity sa akin dito kay Supremacy. So masasabi ko, Sir JP, na malaki ang part ng company sa success ng isang tao. Hindi ko sinasabi na hindi ako naging successful sa una. Ang point ko lang, Sir JP, nakuha ko yung pinaka-deserved na result ko dito kay Supremacy International. Minahal mo ang Supremacy dahil totoo siya. Yes, actually, Sir JP, naniniwala ako na kapag yung business at yung purpose natin is malinaw, darating yung blessing na kakaiba kasi yung ina-offer natin, totoong nakakatulong. So, Von, kailan mo nakuha itong sports car mo? Well, ano na siya, Sir JP? Magkaano na? 3 years. 3 years. 3 years na siya this coming November. So, tapos- 2022. Oo. So, tapos, anong feeling nung nagkaroon ng sports car? Yung feeling, Sir JP, parang mararamdaman mo kasi pag drive mo ng ganito. Yung nasa paligid mo, titignan talaga. Parang, syempre, may nagpapicture. And alam naman natin, sino ba namang hindi nangarap ng sports car? Oo naman. So, yung pagdating sa feeling, Sir JP, siguro masasabi ko na hindi ko pa rin maipaliwanag yung mararamdaman mo na dinadrive na to. And sa isang banda, hindi pa rin minsan nagsisink in na nagdadrive na ako ng gantong sasakyan. Kahit 3 taon na siya sa akin. Okay. Every time na dadrive ko siya, makikita ng ibang tao, lalo yung mga nakakakilala sa akin. Para sa akin, parang totoo na ba to? Parang pa rin siya. May kinikwento ka sa akin yung nung nasa restaurant ka, di ba? Yung parang, yung mag-isa ka lang tapos 50 ka tao yung kailangan, 15 katao, siserban ko lahat. Ako lahat maglalagay ng soup, mag-serve ng pagkain nila. Lahat as in. Pero yun nga, dahil wala ka naman choice, kailangan kumita, kailangan magtrabaho para may pag-tuition. Laban lang. How can you describe your life right now? Actually, Sir JP, pag may nagtatanong sa akin yan, ang sinasabi nila minsan, Sir Von, yung lahat ng question niya, grabe na, ano yung nangyayari sa'yo, sobrang layo na. Pero sa totoo lang, Sir JP, kung tatanungin ako ngayon, money, it's all about, it's just a paper eh. Parang yun na-experience namin ngayon na time freedom, na kahit papano naman is sobrang layo na. Before, bago kami mag-supremacy, ang point ko lang, Sir JP, iba yung meron kang freedom na nagagawa mo yung mga gusto mo at the same time, kumikita ka. Kasi alam naman natin na maraming kumikita, pero minsan talagang hindi nila hawak yung oras nila, na malaki nga ang kinikita, pero nakatali naman sila doon sa trabaho nila. Para sa'yo, ano ang isang supremely successful life? Number 1, ang una laging papasok sa mga tao, it's all about material things. Kotse, cheque, ano pa mga mamahaling gamit, mga bagay. Ang nakakatuwa lang, Sir JP, ngayon, mas nararamdaman na namin yung sarap ng feeling kapag may mga taong lumalapit sa amin at nagpapasalamat na may nakukuha silang pangarap na unti-unti na lang nakakatuwa. For the past almost 5 years ako kay Supremacy, every time na merong mga downlines ko, mga leaders na maglalabas ng kotse, minsan hindi ko lang napapakita pero naiiyak ako lagi. Parang naiiyak ako, tears of joy kasi alam ko yung dinaanan nitong taon to na parang ako rin dati. And naging kasangkapan ako para makuha nila yung first car nila para sa family nila, yung cheque nilang malaki para makatulong sila sa parents nila. So sobrang overwhelming niya. Kaya dati, Sir JP, nung hindi pa talaga ako kumikita ng malaki, sinasabi rin ito ng mga mentors namin, pero hindi ko naintindihan na sinasabi nila wala nang ibang sasarap kapag nagpasalamat sa iyo yung mga taong tinulungan mo at patuloy ka nakakatulong sa kanila. Pero ngayong na-experience ko na siya, totoo talaga siya. Na ang satisfaction mo na pag dumating na yung time na yung blessing mo sunod-sunod na,
yung mga taong na unti-unting nababago yung buhay sa tulong. Sino yung mga hindi mo napasalamatan, siguro na hindi mo lagi nasasabihan at gusto mong pasalamatan? Siguro number one, syempre, hindi natin pwedeng hindi makalimutan yung nasa taas. Kasi sabi nga natin, lahat ng mga meron tayo is galing sa Kanya. And syempre, ang aking mga magulang. Kasi isa sa foundation ng kung sino ako ngayon. Kaya yung journey ko simula bata, nakasana ako sa pagtatrabaho, pagtitinda, dahil nakita ko kung gaano sila kasipag sa ginagawa nila. And syempre, yung ating mga BODs, ating Presidente, Vice President, Chairman, Vice President Rafi, VP Natsu, Pres Aaron, na walang Von Cabanding ngayon kay Supremacy International kung walang BODs na naniwala yung day one na pumunta ako ng company. When do you think it's time to stop? Medyo mabigat yung tanong mo, Sir JP, no? Kasi as of now, gaya nga ng sabi ko kanina, no? Yung satisfaction namin, nanggagaling na ngayon sa dami ng tao namin natutulungan. Siguro, Sir JP, ako para sa akin, hanggat may taong pwede kami matulungan, hanggat may taong may nabuhay na pangarap, hanggat may taong naniniwala na makakita ng pag-asa dito sa company, nandito lang kami para tumulong. Okay. At yan po ang kakaibang storya ni Von Cabanding. Join us again next time for another edition of Supreme Success Stories.